guys, it's me again, Mikey Connect, and welcome back to my channel. For today's content ay ating papablisan si Phoenix sa aking anggel na pastor doon sa Star of Hope, Crame, San Juan, Quezon City. Ang Sunday service sa Star of Hope is 5 to 6. So maaga kami kasi alam naman natin ang traffic going to San Juan, Crame ay medyo mabigat ang traffic kaya aagahan natin umalis. So ayun, tara mga ka-connect, samahan nyo ko at papablisan ko si Miley si Miley. Namiss ko tuloy si Miley. Papablisan ko si Phoenix. Kasi syempre, kailangan natin ng proteksyon para maalagaan mabuti, para tumagal at magkasama kami ni Phoenix ng mahabang panahon. Ayan, so mga ka-connect, samahan niyo ako sa aking biyahe going to Star of Hope. Okay? I'll be back! Hello mga ka-connect, ayan, so paalis na kami at etong aking dalawang official passenger kay Phoenix, ang aking unang-unang mga passenger, si Auntie, tsaka si Kim. Ayan, so papunta na kami ng Camp Crame sa uncle ko, si Uncle Julius. Okay, so mamaya na po ako magbablog pagdating na doon. Bye-bye! Sabihin sa kanya, nagagalak ako na nandito ka ngayong hapon. Tunay mo na napakabuti ng Diyos. Maraming po siyang nagawa sa ating mga buhay. Kaya pwede tayong bumiti at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen! 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 Sino kaya ang unang magsasabi ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Meron ba? May matuto tayo? Ano po yun? Sige, ito po, pamangkin ko ni Brother Julius. Yan, magandang hapon po. Gusto ko pong i-share yung patotoo po sa nangyari sa buhay ko. Nung June 30, nawalan po ako ng trabaho. So, nagtanggalan po sa office, sa debt po ako nag-work. Then, syempre, yun po yung source of income ko. So, nagsubmit ako sa online ng mga application. And then, during po nung paghahanap ko ng trabaho, maraming nag-message. Siya po pala, nabigyan din po kami ng severance pay o separation pay. So, yun po yung masaya po ako dahil syempre kahit po paano habang walang trabaho ay may pang-suporta po ako sa sarili ko. So sa kakahanap po ng trabaho, actually hindi ko alam ng uncle ko, hindi ko na i-share sa kanya dahil sinarili ko po muna ito noon. Sa kakahanap ko po ng trabaho, may isang nag-message na work from home. So ginrab ko yung opportunity na yun. Ang nangyari po ay magsasubscribe lang sa subscriber then babayaran ka 40 pesos. So, syempre ako, sa kagustuhan ko na may work pansamantala, ginrab ko po yung opportunity na yun. And may kasama po ito na crypto. Kung familiar po kayo sa crypto, yung mag-i-invest ka ng pera. Siguro po, nung una, parang sabihin na natin na naging greedy ako siguro na gusto kong palaguin yung aking separation pay. Ang nangyari po, nag-invest ako, sabi ko ay bumalik, parang pinakagad lang po ako nung una. Tapos nag-invest na naman ako, ay bumalik. Nung third attempt po, ang nangyari ay biglang bumuko ng 60,000, 128,000. Sinarili ko po yun, hindi ko sinabi kay Auntie sa kapatid niya, Julie, ako, sinarili ko yun. Nawala po yung severance pay ko na almost 200,000. Kinain yung lahat. Hindi ko alam
gagawin ko. Alam niya, talagang tanging pamilya lang yung malalapitan. Dinapitan ko na si Antin. Sabi ko, Antin, tulungan mo ko. Hindi wala nang gagawin ko. Siyempre, wala pa akong trabaho. Ngayon, tinulungan ako ng anak niya, pinsan ko. Sila yung sumagot. Then, yun yung time na siguro sabi ng Lord, kanabitin ko nga din sila. Mukhang nakalimot na sa akin. Hindi na kasi ako nag-church nun. So, nag-start po ako sa Victory po ako nag-church kasi hindi po yung malapit sa Robinson Metro East. Siguro nakaka-1 month na po ako and nag-start na rin ako mag-pray. Nasabi nung Auntie Rose ko sa New Zealand na pastora din na may ka kay God. Tutulungan kayo. Ay gabi-gabi, every minute. Kada keyboard, Lord, ang gagawin ko? Lord, lahat, tinataas ko na sa Kanya. Alam niyo po, nasagot ni Lord yung una kong hiling na financial problem. Tinulungan ako ng pinsan ko. Pangalawa po, may dumating na financial na naman nasagot dahil yung sa insurance ko po, nakuha ko yung investment. Doon po ako nag-start na bumangon. Pangalawa pong hiling ko kay Lord na tinupad din niya. Gumaling po yung enlargement of the heart ko kasi yung sa trabaho ko, nakapag-apply na po pala ako, natanggap na po ako. Yun po yung pangatlong hiling na sinagot din dyan sa akin. Bukas po ako mag-i-start sa In Touch dyan po sa Cubao. Then yung resulta po kasi medical, lagi ko pong pinagdati sa Lord, madidetect yung enlargement of the heart ko, baka ma-issuean ako ng non-fit to work. Sabi ko, Lord, ano naman, magaling niyo. Alam niyo po, yung resulta ng X-ray ko, normal heart. Imagine. Wala po. Napakabuti ni Lord. Kala ko noon, bumiling ka. Sa dami ng tao, hindi ka pakinggan. Hindi mo totoo yung nakikinig straight sa kung anong kailangan natin. And then pinakahuli po na less priority ko ay yung sasakyan ko po kasi sirain na. Siyempre kailangan po pa-travel. Yung plan ni Lord, binigyan siya na ako ng bagong sasakyan. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Imagine niyo, ako makasalanan akong tao pero wala siyang pinipili kung sumusunod ka man o naligaw ka man. Lahat, igagalan niya. Basta sumunod tayo sa kanya. Sabi nga sa kanta kanina, Lord, Star Tower. Talagang sobrang pinagpapasalamat ko yun. Manalig din tayo and isuko natin buhay natin sa kanya. Talagang ibabalik niya lahat sa atin. Yun lang po, salamat po. Amen. Ayan, so pang-bless ka na si Phoenix. Hindi ka na. Espresso? Siguro ano ito? Ano to? Espresso Americano o ano? Kape ko yan. Parang kape. Masarap siguro ito. Oh, sige. I-pag-pray natin. Pwede ba natin hiling ko si Brother Sammy? Ha? Okay lang yan. Magkakaroon din ako ng bagong gulong. Amen. Mark Anthony. Gapit Cabalse. Kasi yung ate ko po yung mother niya. Mark Anthony. Sige po. Yan po eh. Sige po, stretch out lang po natin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Aming Amang nasa langit, hindi kami magpapasalamat sa oras nito. Yes. Biyayang iyong kaloob sa Mark. Yes, God. Langit po namin, biyayang ito, ang car na iyong pinagkaloob sa kanya, ay inyo po laging gagabayan sa bayan sa lahat ng oras saan man siya. Nawa, sa sasakyang ito ay magamit niya Yes.
lalong-lalo na sa paglilingkod niya po. At dalangin po namin ang buhay ng aming kapatid na ito ay higit niyo pa pong pagpalain sa mga darating na panahon. Sana po ay maging karapat-dapat siya na maging lingkod ninyo at maipakita niya sa kanyang mga kapwa manggagawa sa kanyang trabaho na siya po ay isang tunay na Kristiyano na magbibigay ng patutuo sa lahat ng biyaya. Amen. Hallelujah. Madalangin po namin ang aming kapatid na si Brother Mark. Nawa po, lalo pang lumawig ang kanyang pananampalataya. Mag-trust sa inyo sa araw-araw ng kanyang buhay na walang ibang pinagagalingan ng kaloob kundi galing lang sa inyo. Kaya marami pong salamat sa biyayang ito na inyong pinagkaloob sa kanya. Amen. Sana ito pa ay maging tumagal. Yes. Kanyang magaling sa pang-araw-araw. Amen. Amen. Palain niyo po ang aming kapatid na ito maging ang sasakyan. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello mga ka-connect, I'm home. And ayan, so yung nangyari kanina is umatan tayo ng church service ng aking uncle na pastor na si Uncle Pastor Julius Gapit. And nag-share tayo ng ating testimony or ang ating patutuo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Ayan. And pangatlo ay pangalawa ay ang pag-attend pangalawa ay ang blessing ni Miley. Miss na miss ka na si Miley. Magkamputong si Phoenix. Ay ang blessing ni Phoenix. Ayan. Ang aking bagong partner, bagong baby, bagong kasama sa buhay. Okay, so I think that ends my video today. I hope you like it. So, if you like this video, please give it a thumbs up, share this video, and click the subscribe button below and the bell icon next to it, and click also that you will be updated on my next video. So, hanggang sa muli mga ka-connect, I love you all. Have a wonderful day and good night. Bye-bye!